Let's go, my dear Cancer. Let's go. Pasukin na natin, my dear Cancer, ang iyong 2025, my dear. Eto na, my dear Cancer, ang iyong 2025 Tagalog Tarot General Reading. Okay? Sabi nga nila, 2025 prediction. Bahala kayo kung anong gusto nyong itawag dito. Basta ako ang gusto ko itawag dito ay 2025 tarot reading. Kasi tarot naman talaga siya, my dear. Okay? So, let's go tayo, my dear Cancer. 4 na baraha muna tayo, my dear. 4 cards muna tayo. Ang first card natin is energy ng iyong love, my dear Cancer. Second card natin is energy ng iyong love. And third card natin is energy ng first half ng taon, which is energy ng January to June. Fourth card pala natin, my dear, is yung energy ng July to December. So, mag-start tayo, my dear, sa 4 na cards muna, my dear. Tingnan natin. Okay, last shuffle na, my dear. Sigurado naman akong halong-halo na talaga ito, my dear. Kasi na pre-shuffle ko naman na ito kanina. Cut na natin into 3, my dear Cancer. And let's start your reading. Hanapin na natin, my dear, ang card ng iyong love. Okay, my dear Cancer. Love, love, love has come my way. Everything's gonna be okay. Meron akong sipon ngayon, my dear Cancer. So, nahirapan akong huminga. Alam mo yun. We have here, wow, the King of Pentacles. Okay? Provide. Okay. Provider kasi to, my dear. Okay? King of Pentacles is the energy of provider. Okay? So, palabas ang pera, my dear. Be careful. Okay? Sa love to, my dear. So, there's a tendency na dahil sa pagmamahal, mapipilitan kang, alam mo, my dear, yung energy, my dear, na ayaw mo naman na maglabas ng pera, pero naglalabas ka ng pera ng dahil sa love. Alam mo yon. So, isang factor yon, my dear. Factor talaga. Isang area yon, my dear, okay? Na kailangan mo, my dear, tingnan sa 2025, my dear. Kasi, baka yung paglabas mo, my dear, ng pera, yung pagtulong mo, my dear, is ang nakukuha ko dito is naglalabas ka because of, alam mo yun, naawa ka, or alam mo yun, parang ganun na nakukuha ko parang hindi ka naglalabas ng pera, or baka meron something. Hindi ko siya nakukuha as in like very magaan na energy, my dear. Okay? Kasi kung sa career to lumabas, sasabihin ko yes, maganda yung career mo. So, nakabase to, my dear. Nakabase pa rin dito, my dear, kung ano yung lalabas sa career mo. Kasi kung negative yung career mo, ibig sabihin nun, my dear, posible na merong mga bagay, my dear Cancer, na hindi mo naman talaga kaya na i-provide, pero pinipilit mong i-provide because of love. Nagigets mo yung ibig kong sabihin, okay? So, let's go na tayo, my dear, sa energy ng iyong career. My dear Cancer, energy ng career. Okay, ayun, meron na. Energy ng career is the energy of the Lovers. Okay, patay tayo dyan. Ay, teka lang. Nilapit ko pa talaga. Hindi pwedeng i-close up yan kasi, nako, may mga, alam mo na, ayan. Ganyan, yan si Lovers card. Lagyan natin ng Selenite. Okay. So, sa energy ng iyong career, my dear Cancer, nakukuha ko dito na una, for 2025, napaka-importante, my dear Cancer, na yung mga katrabaho mo, yung mga makakasama mo, kung sa negosyo man yan or sa work man yan, na maganda yung communication nyo. Kasi sa akin, my dear, ang nagdadala ng communication na energy is si Lovers talaga. Ibig sabihin, parang maayos yung napag-uusapan nyo yung mga bagay-bagay, or hindi kayo naglilihim, yung mga ganyan sa loob ng relationship, ay ng career pala, no? Kasi, especially, my dear, kung meron kang mga
katrabaho or meron ka mga kasama sa usapin ng career like negosyo na kapamilya, posible my dear na baka meron silang mga gagawin na hindi mo magugustuhan. Yun ang nakukuha ko my dear, okay? Pero so far sa energy ng career, mahalaga na open or bukas my dear yung isip ng bawat isa or bukas yung isip mo my dear kasi posibleng baka meron mga tensyon sa alam mo yon sa work. Yung tension niya my dear is dahil hindi nagkakaintindihan. Ganon, nagsisigawan or baka nami-misunderstand yung mga sinasabi my dear o yung mga sinasabi mo. Ganon na nakukuha ko my dear. Iba yung pagkakasabi mo pero pagdating sa kabila parang galit ka o nanunumbat ka or something like that. Okay? Nagkabaliktad yung dalawang card my dear. Okay? Pero kahit naman lumabas my dear yung card na to my dear sa energy ng love, ganun pa rin yung magiging energy niya. Kailangan nyo mag-usap ng partner mo, kinakailangan, 'di ba? I-settle nyo yung mga bagay-bagay na hindi dinadaan yung sa init ng ulo, something like that. Okay? So let's go na tayo my dear sa energy ng January to June. Okay, January to June. Okay. We have here the energy of the Chariot. Okay? So sa energy ng Chariot, my dear, kinakailangan daw from January to June na maging warrior yung energy mo. Okay? Maging warrior yung energy mo. Ibig sabihin dapat matuto kang umalis minsan, my dear, sa comfort zone mo. Okay? Maging warrior ka. Kasi meron mga bagay, my dear, sa January to June na posibleng magbago siya. Okay, magbago siya. Yun na nakukuha ko dito. Ang nararamdaman ko, my dear, from January to June is yung mabilisan na change. Kaya kinakailangan mo, my dear, na mag-adapt dun sa change. Maraming mga change na mangyayari. Okay, wala pa, my dear, yung cards ng bawat buwan. Pero dito pa lang, my dear, nararamdaman ko na parang meron mga change na kinakailangan mangyari on the spot, mga ganon. Okay, on the spot talaga siya. Bigla ang magbabago, like hindi na munggo yung ihahalo natin or hindi na tayo pupunta sa ganito or hindi na natin siya kasama. Yung mga bigger change and kailangan maging strong ka doon, my dear Cancer, dun sa mga decision na yon, my dear. Yun ang nakukuha ko kasi may mga mabilisan talaga ako nararamdaman na mga changes, my dear, from January to June. Okay? So let's go na tayo, my dear, sa energy ng July to December. Okay? Ang arte ng December. Okay. We have here the energy of the Page of Sword. Okay? So, para sa akin, my dear, or ang nararamdaman ko, my dear, sa card na to, my dear, is yung pag-aralan mo yung mga iniisip mo, my dear, from July to December. Napakahalaga, my dear, na parang hindi ka kaagad gumawa ng mga action, my dear, sa mga araw na to, July to December, kasi parang hindi lahat ng iniisip mo ay parang ano siya, kailangan talaga siyang execute. Baka dala ng bugso ng damdamin mo, my dear, or dahil galit ka or something, yun na parang basta nakukuha ko dito is kinakailangan mong aralin, my dear, yung mga iniisip mo. Kinakailangan wag kang gagawa ng mga desisyon na galit ka or 'di ba? Basta, yun ang nakukuha ko dito sa card na to. Okay? So, para malinaw na, my dear, yung ating reading, let's go na tayo doon sa ating monthly. Okay? Sa ating monthly, start tayo, my dear, from January to June. Okay? So, start tayo, my dear, sa January. January card. Okay? We have here the energy of the Four of Wands, okay? So, posible, my dear, na baka meron din mga celebration, my dear, ng January. Baka meron din mga marriage over here. Ang pinaka-target niya, my dear, or ang pinaka-highlight dito is more on celebration. Yun ang nakukuha ko. Baka meron din mga ikakasal ng January, okay? Energy ng tahana, yun ang nakukuha ko over here.
baka dito ka, my dear, mapapalabas ng pera talaga. Yun ang nakukuha ko. Parang meron kasi mga gathering, parang meron mga pagsasama-sama, my dear. Parang meron mga celebration, my dear, ng January. Yun ang nakukuha ko. Pero once again, my dear, dahil sa combination ng ating chariot over here, sasabihin ko sa iyo, my dear, hindi to permanente. Parang meron akong nararamdaman, my dear, na ngayon lang to. Ngayon lang kayo masaya. Parang ganun ako. Kung sa kasal, parang ngayon lang to masaya, my dear, kasi bago kayong kasal. Parang ganun. Huwag kang masanay, my dear, ng ganyan. Kung sa pamilya naman, my dear, parang ngayon lang to ganyan kasi merong okasyon or may something. Huwag ka mag-expect, my dear, na pagpunta ng February or pagdating ng March, i-message ka pa rin nila or i-chat ka pa rin nila. Huwag kang mag-expect ng ganun, my dear, okay? So, parang huwag kang i-enjoy mo lang tong January na to, my dear. And to the point, my dear, na meron kang provider na energy dito sa energy ng love, King of Pentacles, my dear. There is a tendency na baka maglabas ka rin ng pera, my dear, ng January. Okay? Baka maglabas ka rin ng pera ng January, my dear. Pero isa na nakukuha ko dito, my dear, na message na parang huwag kang mag-expect masyado. Huwag kang masyado mag-expect, my dear Cancer, na parang kung ano yung nangyayari ng January, continuous siya hanggang matapos ang taon. Nangyayari lang siya dahil may okasyon or parang may celebration, my dear. And then after nun, babalik na yan lahat sa mga kanya-kanya nilang mga buhay or huwag ka mag-expect na ite-text ka or may message ka. Kung ite-text ka, thank you. Pero babaan mo yung expectation mo. Yun na nakukuha ko, my dear, ng January. Okay? So let's go tayo, my dear, ng February. But congratulations sa mga ikakasal ng January. Ayan. February, my dear Cancer. February. Okay. We have here the Knight of Sword. Ayun na yung sinasabi ko. Okay, yun na yung sinasabi ko, my dear. Okay? Huwag ka mag-expect it. Kasi sa February, medyo aggressive ka na, my dear, sa energy ng Knight of Sword. Okay? Medyo aggressive ka na sa energy ng Knight of Sword. Parang meron kang ditong gustong mangyari. I think ang nararamdaman ko dito mga araw ng February is parang appreciation. Nabanggit ko na kanina, my dear Cancer, na posibleng baka meron kang mga ilalabas ng January, meron kang mga tutulungan or something, may kinalaman sa pera, yun ang nakukuha ko over here. Tapos ini-expect mo, my dear, na magkukontinue siya, my dear, hanggang February. But sorry to say, my dear Cancer, kung ano yung mangyayari ng January, hanggang January lang yon. And then everybody, kung party man to, kung kasal man to, parang hanggang doon lang siya. Hanggang doon lang talaga siya, my dear. Pagkatapos nun, babalik na siya sa lahat, sa normal. Kung ano yung mga nagastos mo, my dear Cancer, hindi masyadong ma-highlight yun, my dear. Kaya nga sabi ko kanina, baka maglalabas ka ng pera because of love, parang ganon. And sa side mo yun, my dear Cancer, naglalabas ka ng pera or pinapakain mo or tinutulungan mo, something like that. Pero lagi ko nga sinasabi, my dear, sa lahat ng mga readings ko, lagi ko itong nababanggit or madalas ko nababanggit, my dear, na maglalabas lang tayo, my dear Cancer, nung sobra lang. Yung sobra lang talaga, my dear, kasi hindi natin hawak yung magiging reaction or magiging result talaga nung mga pinagbigyan natin, nung mga pinakain natin. Kasi meron mga tao na parang wala lang, tatanggap lang sila ng tatanggap, tapos hindi naman yung ine-expect natin na parang magpapasalamat man lang or something like that. Minsan hindi talaga siya nangyayari. But so far, my dear February, parang meron ka ditong gustong mangyari. And I think konektado siya, my dear, doon sa nangyari ng January. Okay? So let's go na tayo, my dear, sa energy ng January, February, March, okay? And sabi ko nga, my dear, may mga biglaan na mga changes, okay, na mangyayari. So, dapat from January to June, my dear, hindi ka talaga humahawak doon sa kung ano man yung eksena bawat araw, okay? We have here the energy of the Three
of Wands. Okay? So, confirm dito, my dear, na kung ano yung mga eksena, kung galit ka, my dear, or meron ka mga nangyari, my dear, ng January or February, mga around March ka pa, my dear, talaga makaka-move on, or dun ka lang talaga matatauhan, my dear, na okay, yung gusto kong mangyari ay hindi talaga siya mangyayari. Okay? And I think may kinalaman talaga siya sa relationship or sa family. Okay? Nandoon talaga yung pinaka-highlight niya, my dear. Mga around March din, my dear, nakukuha ko dito na finally you are decided na mag-move on ka. Okay? Posible din, my dear, na baka meron ka rin mga paplanuhin na travel, my dear, na mga around March. Okay? Pero this is more on parang detachment. Yun na nakukuha ko. Yung sinasabi ng chariot dito, my dear, tungkol sa pag-alis mo sa comfort zone mo, March pa siya mangyayari. Okay? March pa siya mangyayari. Ang kagandahan dito, my dear Cancer, kasi agad mo siyang naramdaman. Pangatlong buwan pa lang, my dear, ng taon, naramdaman mo na kinakailangan mo nang umalis sa kung ano man yung ine-expect mo or believe mo, my dear. And once again, yung expectation na yon or yung believe na yon ay nasa energy siya or nasa area siya, my dear, ng relationship at ng family. Okay, doon ko siya talaga siya nakukuha, my dear. Okay? So, maraming mga mag-move on sa inyo ng March. Bibitaw doon sa kung ano man yung mga ine-expect mo. Itong pinanggigigilan mo dito ng February, my dear, bibitawan mo to, my dear, ng March. Kasi baka hindi nga siya nangyayari. Okay? Nag-expect ka, my dear, na ma-appreciate ka. Nag-expect ka, my dear, na mag-thank you. Nag-expect ka, my dear, na meron magbago or something. Hindi nga siya mangyayari. Kaya parang kinakailangan mo siya, my dear, mag-adjust or mag-adapt, my dear, dun sa sitwasyon, at wag mong ipilit, my dear Cancer, yung gusto mo kasi parang hindi nila mag-gets, okay? Hindi nila mag-gets or hindi nila maintindihan yung mga bagay na gusto mo, okay? So, tapos na tayo sa March. Let's go na tayo sa energy ng April. Energy ng April para sa'yo, my dear Cancer. Energy ng April, my dear Cancer, okay? We have here the energy of the Seven of Pentacles, okay? So, gumaganda, my dear, yung energy so far, okay? So, sa energy ng Seven of Pentacles, nakukuha ko dito, my dear, na parang naglo-look forward ka ulit, back to, back to goal ka ulit, back to goal ka ulit, kung ano man yung mga goal mo, mga wishes mo, mga dreams mo, bumabalik na ulit, my dear, yung spirit, focus ka na ulit, my dear, sa buhay mo. Okay, yung nakukuha ko mga around April. And dito, my dear, parang nakukuha ko rin na parang tinitingnan mo rin yung mga bagay na hindi nagwo-work at hindi nagsiserve sa'yo. Okay, mga around April to, my dear. Okay, so parang nagse-separate ka ng mga damit sa decolor, sa mga puti, parang ganon. Kasi dati parang halo-halo lang yung paglalaba, parang ganon, no? So na-realize mo, my dear, na meron ka mga puti na mga damit na nagkaroon ng kulay or namansyahan. So isi-separate mo na, my dear, parang ganon yun na nakukuha ko na energy, my dear, dito sa April, okay? Sineseparate mo na, my dear. And ramdam na ramdam ko dito, my dear, yung spirit ng hope mo, my dear. Kung meron ka man mga pangarap, kung meron ka man mga dreams. Kasi finally, my dear, na-realize mo na na kung ano yung gusto mong mangyari. Parang sabi pa nga nila, di ba? Hindi mo kontrolado ang ibang tao. Ang kontrolado mo lang talaga ay yung sarili mo. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. So finally, nare-realize mo na actually mga around March hanggang April na okay, hindi ko sila kayang mapasunod, hindi ko sila kayang mabago, ang kaya ko lang talagang makontrol ay yung sarili ko. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. So, sabi ko nga sa'yo, may mga big changes na mangyayari, my dear, from January to June, okay? So, let's go tayo, my dear, ng energy ng May. My dear Cancer, okay, ayun na, nahulog na.
we have here the energy of the Ace of Sword. Tuwing lumalabas ang Ace of Sword is more on sacrifice or malakihang pagbabago, my dear, talaga. Okay? So, posible, my dear, mga around May, hindi mo naman talaga gustong gawin tong mga bagay na to, pero ito talaga, my dear, yung tama, kaya gagawin mo, my dear. Nakukuha ko rin yung pagiging focus mo na talaga sa mga gusto mo talagang mangyari, my dear. Talagang, it is a process, my dear. Yun ang nakukuha ko, no? Parang, pag pinagsama-sama mo yung energy is, meron akong gustong mangyari, gusto kong magkakasama tayo, and then, na-realize mo, my dear Cancer, na, ay, teka, parang ayaw niyo naman yata sumama, so bakit ko kayo isasama? Magiging pabigat lang kayo sa mga bagay na gusto kong mangyari. So, okay, gagawin ko kung ano yung sinabi ko, yung gusto kong mangyari, pero hindi na kayo kasama kasi ayaw nyo naman talaga sumama, or nararamdaman ko naman na hindi nyo naman talaga gustong sumama. Yun ang nakukuha ko, my dear. And once again, yung tinutukoy doon is nasa area siya, my dear, ng family and relationship. And hindi to maganda, my dear, sa energy ng mga bagong kasal. Okay? So, hindi siya maganda kung sa energy ng mga bagong kasal kasi kinasal kayo ng January, tapos may mga ganitong ugali na, my dear, sana hindi naman to mag-resonate, my dear, sa sa relationship talaga ng as in. Kasi parang ang nakukuha ko dito is umpisa pa lang parang nagkakaroon na ng tension. Yun ang nakukuha ko. And isa pa na energy na nakukuha ko dito, my dear, is baka meron mga issue, my dear, ng gamitan. Yung ginamit lang ako, pinakinabangan lang ako, yung mga ganon. And ulitin ko, hindi talaga siya maganda, my dear, pagdating sa usapin ng relationship. Okay? Yung mag-asawa, hindi talaga siya maganda. Okay? So, dito, my dear, parang nagsusolo flight ka na dito, gumagawa ka ng sacrifice, gumagawa ka ng mga changes, posibleng meron ka mga taong iniiwanan, okay? Ini-embrace mo, my dear, yung mga panibagong daan na ino-offer sa'yo ng universe, mga around May ito, okay? So, let's go tayo, my dear. Last card para sa ating kalahati ng taon, June. Okay? Nahulog siya, my dear Cancer. Pulutin natin. We have here the energy, hindi ako nagbabasa ng reverse, okay? We have here the energy of the 8 of Cups. Ayan talaga, tuluyan ka na talagang umalis. Okay? Tuluyan ka na nag-detach. Okay? Hindi to literal, my dear, na lumayas ka or nag-walk out ka. Pwede din, pero madalas, my dear, ang interpretation kasi, my dear, sa 8 of Cups is parang tinanggal mo na yung emotional connection mo doon sa kung ano man yun. Kumbaga parang wala na akong pakialam kung ano mangyari sa'yo, ginawa ko na yung part ko, ginabayan na kita, sinabi ko na sa'yo kung ano yung mga tama at mali, so bahala ka na. Parang ganun nakukuha ko dito. Kumbaga parang na-realize mo, my dear Cancer, na kung gusto mong lumubog, ikaw na lang yung lumubog, wag mo na akong isama. Parang ganun na nakukuha ko dito. So, yun na nakukuha ko, my dear. Tama yung sinasabi ng chariot natin kanina na meron talagang mga malalaking pagbabago, my dear. And once again, my dear, yung mga happiness na posibleng mangyari, my dear, ng December, ng January, December 2023, 2024, sorry, at papasok ng 2025, ayan, posibleng hindi talaga siya permanente. Nangyayari lang siya kasi meron talagang mga dapat i-celebrate or meron mga okasyon. Pero after ng occasion, back to normal na naman siya ulit, my dear Cancer. Okay? So, let's go na tayo, my dear, from July to December. Okay? So, ito, my dear, sabi dito parang pag-aralan mo or mag-aral ka. Be careful what you think. Huwag padalos-dalos sa mga desisyon. Yun ang sinasabi, my dear, ng ating second half of the year, July to December. So, let's go na tayo sa energy ng July, my dear Cancer. Energy ng July, okay, we have here the energy of the stars are brightly shining. Balance your emotion, my dear, okay? Balance your emotion lalo na sa mga bagay na gusto mong mangyari, okay? So meron na naman tayong sense word. Nakakaloka naman itong ating star. Ayan na naman. Okay, pasensya na, may lagyan natin ng selenite, okay? So, ayan si Star. Kung makikita mo si Star, nagbabalance siya ng tubig. Ayan, nagbabalance siya ng tubig sa ground and sa water. So, ang July, my dear, is more on balancing of emotion. Okay, yun na nakukuha ko dito. And especially, my dear, yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay, my dear. Kasi remember, nag-i-start ka pa lang, my dear, ng
Actually, nag-start ka na, my dear, ng March. Okay? Nag-start ka na ng March, pero wag nating i-pass forward. Yun na nakukuha ko dito. Wag mong madaliin yung mga bagay-bagay, my dear. Kasi, baka ikaw din, my dear, yung mag-suffer. Yun na nakukuha ko, my dear. Or parang gagawin ko to para mapatunayan ko sa inyo na ganito, ganyan, ganyan. Hindi nyo ako sinamahan, mag-isa ko lang ganito. Wag ganun, my dear. Maging thankful ka na, magpasalamat ka na nagkaroon ka ng awakening, na nagising ka na sa katotohanan na lalo na sa especially sa career, baka sa career, meron nga ako nararamdaman, my dear, na mga alitan o hindi pagkakaunawaan. So, baka umalis ka, my dear, sa career in something, tapos, yun sa energy ng love, baka marami sa inyo, my dear, ang mapapagod na mag-provide, or sabi ko nga, meron ako nararamdaman na energy na para kayong nagamit, or parang, alam mo yun, na abuso, or ganyan na nakukuha ko. Pero so far, energy ng July, balance your emotion, my dear. Hindi na nakikita, okay? So, tama lang yan kasi wala naman, ewan ko ba dito kay Star, hindi man lang nagsuot ng bra. Okay? Nakakaloka. Okay? So, let's go na tayo. August, my dear. Parang wag kang masyadong, my dear, wag mo masyadong pagurin din yung sarili mo namang around July. Kasi yung mga gusto mong mangyari, mangyayari naman siya pero sa tamang panahon, my dear. Okay? Magpasalamat ka na lang at nakaalis ka na doon sa isang sitwasyon. Okay? Hindi ka na masyadong apektado. Okay? We have here the Three of Cups. Energy of celebration, mga around August, my dear. Okay? So, ayan, meron daw celebration, meron daw achievement, my dear. Ayan. So, ang nakukuha ko lang dito, my dear, please wag mo ulitin kung ano yung nangyari ng January. Okay? So, meron kang na-achieve, meron nangyari sa'yo na maganda, and remember, sabi dito, hindi, yung iniisip mo, my dear Cancer, pag-aralan mo na mabuti sa energy ng page, okay? So, pag pinagsama mo silang dalawa, my dear, I can feel, my dear, na okay lang naman mag-celebrate kung meron kang na-achieve or meron nangyari, pero wag mo na sigurong ulitin kung ano yung nangyari noong January, na marang mag-i-invite ka na maraming tao, or iimbitahin mo yung mga tao na hindi naman sumuporta sa'yo. Yun ang nakukuha ko, my dear, para patunayan lang sa kanila na ganito, ganyan, na mali kayo. Isang highlight, my dear, ng 2025 is yung, teka lang excuse me po, kumati yung lalamunan ko. Isang highlight ng 2025, especially sa August, my dear, is kino-confirm, my dear, na mga around August, kung ano may mga uumpisahan mo, makikitaan mo, my dear, ng resulta, my dear, ng around August. And July, my dear, posibleng na-overwhelm ka. Yun ang nakukuha ko, my dear. Kasi nakikita mo na yung resulta, and eto na, meron ka na isa-celebrate. Pero once again, my dear, I think isa sa message, my dear, ng 2025 is yung energy na wala kang dapat patunayan sa kahit kanino. Okay, wala kang dapat patunayan sa kanila na, hindi mo kasi ako pinili, or hindi mo kasi ako sinuportahan, or hindi mo kasi ako pinahalagahan, or so on and so forth. Kasi, my dear, there's a tendency na magamit ka na naman ulit ng mga taong ito. Okay? Maulit lang ulit yung nangyari noong una. And may pagkamarupok ka pa naman. Okay? So, ayan na nakukuha ko. Once na nag-detach ka na, mag-detach ka na. Okay, mag-detach ka na talaga, panindigan mo yung detachment, and mag-celebrate ka ng small celebration lang, bumili ka ng cake or something, di ba? Small celebration lang. Kung sino yung mga tao nag-stay, sila lang yung mga i-invite mo, sila lang yung patikimin mo, my dear, ng success mo. 'Di ba? Wag mo nang isama yung mga tao na hindi ka naman pinili, hindi ka naman pinahalagahan, 'di ba? Bakit pa, what for? Para ipakita sa kanila, my dear, na nagkamali sila ng desisyon, na masyado kanilang minaliit, na hindi kanila sinuportahan. Wala din, my dear, maski pamukha mo yan sa kanila, my dear, maski hiwa-hiwain mo yan, ilagay mo sa food processor at ipakain mo sa kanila, meron mga tao, my dear, na hindi talaga nare-realize yun. At saka, ang hirap baguhin ng tingin sa'yo ng tao, my dear Cancer. Kung ang tingin sa'yo ng tao ay ganyan ka, ang hirap baguhin nun, my dear. Kahit ano pang paliwanag ang gawin mo, kahit ano pang gawin mong effort, kahit mag-split ka pa, mag-tumbling ka, kung ano yung tingin sa'yo ng tao,
madalas nananatili yun hanggang sa pinakahuli ng buhay niya. So, ang hirap baguhin. Sayang lang ang effort, sayang lang lahat-lahat, my dear Cancer. Okay? So, let's go na tayo. Tapos na tayo sa August. Let's go na tayo ng September. September, my dear Cancer. Let's go, my dear Cancer. September. Matatapos na tayo. Makati na ang lalamunan ko. September para sa ating mga my dear Cancer. We have here, ayun na nga. The Two of Cups, my dear. Meron mga posibleng ay, nakakainis ka naman. May mga posibleng may magbalikan, my dear, sa, ay, nakakainis. Okay, mga posibleng, eto na yun ha. May party kasi ng August. Meron kasing celebration ng August, ayan. So, dalawa naman tong energy na to, my dear. Posibleng meron na naman mag-approach sa'yo. Posibleng meron magkabalikan. Ayan, posibleng kinikilig ka na naman ulit, my dear, ng mga around September. Remember, bear season ito. So, malamig-lamig, kumukulog, kumikidlat. Ayan, so baka nami-mess more. Sabi ko nga may pagkamarupok ka eh. Basta this is all, love is in the air. Parang meron magkakabalikan dito or parang meron manliligaw sa'yo. Yun ang nakukuha ko, my dear. And, ayun, kinikilig ka naman. No comment. So, September, excuse me po ulit. Let's go tayo sa Rico. October. Ang katinalalamunan ko. Excuse me. Saglit lang ha. And we are back. Pasensya na mga my dear. Uminom lang ako ng tubig kasi ang katina talaga ng lalamunan ko. Sa kakasasalita to. Kasi tingnan mo naman ang haba talaga ng 2025 reading. Okay? So, sana ba tayo nun? August, September, October. Okay? October, we have here the Queen of Pentacles. Wow, mas lumala. Okay? So, ano ang lovers mo, my dear? The King of Pentacles. Provider lang yan. Sino ba si Queen of Pentacles? Troubleshooting. Okay? So, maliban sa taga-provide, taga-troubleshoot pa. So may mga ganon. May magbabalik na mga around, ano ba yan? May magbabalik na mga around September. Pasensya na, my dear Cancer, no? Kasi yung lalamunan ko ay, gamit na gamit. Gamit na nga sa reading, gamit pa sa gabi. Ay! Char lang, joke lang. Aray ko. No? So, ayan. So, meron magbabalik na mga around September. Pinapatawa lang kita. Ang hirap mo naman pasayahin. Ayan, no? So, ayan. Meron magbabalik ng September. Pagdating ng October, ayan. Troubleshooting ka na naman, my dear. May kinalaman na naman sa usapin ng pera. Okay? Baka kaya ito magbabalik kasi may problema sa pera. Okay? Baka magbabalik kasi may problema sa pera. Dadaing, posibleng maglabas ka ng pera ng mga around October. Ay, nako, yan yung sinasabi ko, my dear Cancer. Uy, meron tayong 3 of Pentacles. Ngayon ko lang to nakita. Binaba ko kasi siya kaagad. Okay, 3 of Pentacles, kung isasama ko siya dito, this is more on collaboration, my dear. Okay, ano sabi ko doon? October, troubleshooting. My dear, kung meron, wala namang masama, my dear, na magpabalik ka ng tao sa buhay mo. Walang masama doon, my dear, na magpabalik ka ng tao sa buhay mo, na patawarin mo siya. Pero kung meron ng mga problema, wag mong solohin, my dear Cancer. Pagtulungan yung dalawa. Okay, lalo na kung hindi naman ikaw yung gumawa ng problema, my dear Cancer. Pagtulungan yung dalawa. Okay? Pagtulungan yung dalawa yan. Pwede kang tumulong pero wag mong solohin. Kasi mauulit na naman siya ulit, my dear. Mauulit na naman siya ulit. Okay? Kung hindi pa maliwanag sa'yo, my dear, yung energy ng career, posible kang magpalit ng career sa 2025, okay? And kahit naman mag-stay ka sa career mo or magpalit, basta kung mag-stay ka, my dear, sa career mo, ayusin lang talaga yung communication, okay? Communication, pag-usapan yung mga bagay-bagay, huwag kayong magsigawan or something like that. That maliwanag lang sa loob ng career.
Pero kung lilipat ka rin naman, my dear, ng trabaho, of course, lilipat ka ng trabaho. So, panibagong pakikisama yon. So, communication na naman ulit na naman yung mananaig doon. Pero maski saan naman, my dear, nakikita ko na may success pa rin. Ang nakukuha ko dito na parang problema talaga, my dear Cancer, is yung mga tao na gusto mong isama sa journey mo na ayaw naman talagang sumama. Yun ang nakukuha ko. And parang pabalik-balik lang sila, my dear, sa buhay mo. Aalis ka, iwanan mo sila. Tapos, eto, my dear, ayan o, pababalikin mo na naman. Tapos, basta sinabi, my dear, ng October na parang nagto-troubleshooting ka ng problema, pero sinasabi sa additional cards ng Three of Pentacles na pagtulungan nga daw ito. Okay? So, we have here energy ng October. Let's go sa energy ng November. Yes, matatapos na. The Seven of Cups. Ayan. So, ang dami mo na namang gustong mangyari, my dear. Okay? So, eto na naman tayo. Parang kung ano yung nangyari ng 2024, mangyayari na naman ulit. Nakakainis. Ayan. So, ang dami mo ditong gusto mong mangyari. Hindi ko alam, my dear. Hindi ko sure kung para lang ba sa'yo to or para dito sa nagbalik na ito na tao na ito. Pero once again, my dear, pagtulungan yung mga bagay-bagay, hindi mo to kayang suluhin na mag-isa, madidrain ka talaga, my dear. Paulit-ulit lang yung magiging cycle mo. Okay, November yan. Let's go tayo na energy ng December. Sensya na, my dear, ha? Hindi ko naman gustong ubuhin talaga ako, kaso ang kati talaga niya eh. The Eight of Pentacles, anak ng tinapay, oo. My dear, ang mangyayari ganito, ha? Iaano ko na siya. I-round off ko na ito, no? Kumbaga sa pera, i-round off na natin, sa mathematics, round off na natin siya. Ganito, my dear. Meron mga tao na aabusuhin ka. And malalaman mo yun, my dear, na aabusuhin ka. Sa trabaho, pwede kang umalis sa trabaho, magpalit ka ng trabaho. Sure, success pa rin siya, my dear, maski saan ka magpunta. Maintain lang talaga yung communication. Dito, my dear, kalagitnaan ng taon, mga around September, may taong babalik sa buhay mo. Hindi ko alam kung baka ito to, yung galing dito, my dear, babalik. Sisikapin mo na naman siya, my dear, tutulungan mo na naman siya ulit, my dear. So, taga-resolve ka talaga ng problema ng mga tao sa... My dear, wala namang masama, my dear Cancer. No, sasagad-sagarin ko na to, my dear, total nandito na rin naman ako. My dear, uulitin ko, walang masamang tumulong sa pamilya, sa relasyon, sa kamag-anak, sa kapatid, kung sino man yung gusto mong tulungan, my dear. Pero sana, konting pagpapahalaga lang doon sa itinutulong. And wala ding masamang magpatawad at magpabalik ng tao sa buhay. Pero, tingnan natin, my dear Cancer, yung pagbabago. Kasi minsan na nagkaroon ng tensyon eh. Ngayon, minsan nang nawala siya sa buhay. Minsan ka nang nawala sa buhay niya. So sana, this time pagbabalik niya, magbago siya. Baguhin niya, magsumikap siya. Huwag niyang iasa lahat sa'yo. Okay? Bottom deck of the card is the King of Wands. My dear, you are so protected. Protektado ka, my dear, sa buong isang taon, my dear. Especially kung meron mang mga negative na energy. Kaso, my dear, hindi kasi hindi kasi sakop, my dear, ng protection, my dear. Sa career, ang ganda ng energy ng career, my dear, no? Yun nga lang, hindi kasi sakop, my dear, ng protection mo yung decision making mo. So, ikaw, my dear, talaga ang magpapahirap ng buhay mo, my dear. Sabi pa nga ng iyong lovers na energy, nang dahil sa pagmamahal, gagawin mo ang lahat. Pero depende yan, my dear Cancer, sa pagbibigyan mo ng love. Okay? So, my dear Cancer, yan ang iyong reading para sa iyong 2025. Somehow, my dear, sana nagustuhan mo itong reading na to. Kung nagustuhan mo itong reading na to, don't forget to subscribe. Pakiclick po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat, my dear Cancer. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.